Meron ka pala. Ay, grabe talaga nangyari ngayon sabot kamay na pangarap na kung saan niya pinakita nga episode para bukas o yung teaser. Yes guys, dito nga unang-unang pinakita is ito nga si Annalyn. Yes guys, mukhang babalik na nga ito sa Apex doon sa kung saan siya naggaling, no? Kung saan siya nag-aral, kung saan siya tinanggap at naging magaling na doktora, at ganyan din dito rin siya sumikat noon at dito rin siya nagtrabaho para nga mismo sa pamilya niya, at dito niya rin nakilala na dito pala nakatira yung magtatrabaho yung tatay niya. Yes guys, nakita niya na dito pala siya talaga dapat kasi isa siyang tanyag. And yes guys, yung Apex is maraming memorable na nangyari sa kanyang buhay. Yes guys, bagong lahat, no, please like and subscribe sa aking channel, no? At yun nga guys, dito marami talaga nag-aabang kay Annalyn sa pagbalik niya, kahit nga itong mismong si Zoe na alam naman natin na kapatid niya sa ama, pero alam na din natin na kalaban niya to pero ngayon is nagbabait-baitan niya dito kay Annalyn, at lalong lalo na yung mga kaibigan ni Annalyn, yung mga tropa niyang marites, no, na siya mismo yung nagsabi is excited talaga sa pagdating niya at sa muli niyang pagbabalik dito sa Apex. Lahat nandito, lahat present, lahat ng nurse at doktor is nandito, at yung mga tatrabaho din, at pinakita dito na wini-welcome talaga nila itong si Annalyn. And yes guys, ito nga si Tita Giselle niya is pinakilala lahat itong si Annalyn at sinabi na welcome back Annalyn sa muli mong pagtatrabaho dito nga sa Apex. At makita mo guys na lahat is masaya, no? Lahat nagpalakpakan, iba napapatalon pa, lalo na yung mga kaibigan niya, no, na talaga excited rin makasama ang ito nga si Annalyn, itong pinaka-leader nila, ang leader of the gang, no, o leader ng Marites group. Yun na nga guys, na talagang masaya din si Annalyn kasi nga mauli niya makakasama ang kanyang dating mga katrabaho. Kahit naman siguro ikaw na yung dati mo kasama na umalis tapos bumalik, matutuwa ka, no? At yan nga guys, makita mo dito sa mga ngiti ni Annalyn is talagang masaya siya na makabalik dito sa Apex. At hindi lang yan kasi para makasama niya rin tatay niya, tita niya, at yung mga kapatid niya o kapatid niya tsaka yung pinsan niya, no? Ito nga si Zoe at ito rin si Justin, at excited siya muli sa panibagong mga mangyayari kasi sa pagbabalik niya dito is talagang meron agad na kumbaga parang pasalubong sa kanya, eh. And yes guys, no, habang wini-welcome nga itong si Annalyn is dumating itong si Justin. At nung dumating nga ito namang si Zoe is winelcome din siya, no, na nagpaparinig. Yes guys, sabi nga niya, buti na lang dito ka na Annalyn at meron akong kakampi. Kasi merong isa dyan na masama na yung ugali o lumalaki na yung ulo. May kasabi niya, like mother, like daughter, no? And then sabi ni Justin na, bakit ako ba yung pinariringgan mo? Mukhang pinariringgan mo ako. And yes guys, totoo naman na pinariringgan mismo ni Zoe itong si Justin, na talagang nanggigigil ito. Kung matandaan niyo last nung mga episode, talagang nag-aaway ito, nagsasabunutan, nagsasampalan, kaya hindi mo maiwasan na magparinig itong si Zoe. At habang nagpaparinig nga itong si Zoe is mararamdaman mo, makikita mo na tila nagkakainitan na tong dalawa. At ito nga, no, sumasagot din tong si Justin, bakit akong pinag-iinitan mo? Ikaw nga tong masama ang ugali dyan, at ikaw nga tong may balak talaga o may planong masama dito nga kay Lolo Pepe yung, at masaya ka nga kasi namatay na siya. At talaga makita mo na nagigigil ito si Zoe dito nga kay Justin at nag-aaway sila. Ngunit buti na lang nandito na rin si Annalyn para awatin sila. Yes guys, ay nga isang silbi ni Annalyn dito, no? Kaya siya bumalik dito sa Apex is talaga nag-aalala siya dito sa magpinsan na ito, o magpinsan ko, no? Pero alam naman natin na itong si Zoe is hindi talaga yan tanyag. Sa totoo lang, no, marami nga netizens na nagsasabi na hindi pa nakokonsensya ito talagang si Zoe, katulad talaga ito sa mama niya. Kumbaga ito talaga dapat yung sinasabi niya, like mother, like daughter, eh. Kasi talagang hanggat maaring itanggi nila is itatanggi nila. Magsinungaling sila para lang mismo
na maging maging mabango sila sa harap ng tao. At syempre ginagawa nila ito para nga magpatuloy na tanyag itong si Zoe, kasi nga kapag umamin ito, sigurado mawawalan siya ng trabaho. Ang pagiging doktora niya is din niya na yung magagamit, and at the same time hindi na siya kumbaga magiging mahirap na siya, hindi na siya maging mayaman, at sigurado na itatakpan siya ni RJ at lahat ng tanyag, dahil hindi naman talaga siya totoo. Kapag nalaman nila na ang totoong tatay pala ni Zoe is ito kang si Doc Carlos Benitez, guys. Pag nalaman din yon mismo ni Lynette, sigurado na maghihiwalay itong mga to. And at the same time, guys, dito nga pinakita na may bago na namang kumbaga challenge na naman itong pagbalik dito ni Annalyn. May bago na namang pasyente na o-opera ito nga si Carla. Yes, guys, sabi nga ni Doc Luke na ito nga si Carla is kailangang ma-operahan, at nagpapasalamat nga agad itong si Carla sa kanya. Ngunit sabi nga ni Annalyn na bakit, ano bang o-operahan sa kanya? Yes, guys, yung operahan sa kanya is mukhang magiging mahirap ito at magiging delikado, at syempre patungkol pa rin to sa utak, no? Pero dito nga, guys, pinakita ito nga si Carlos is talagang hindi siya makapokus ngayon sa trabaho niya. Bakit? Kasi nga lagi niya nakikita yung kanyang asawa, no? Ito matindi rin tong si Carlos, no? Manang-mana talaga dito si Zoe na dinideny at talagang nagsisinungaling para lang mapagtakpan yung mga kasinungalingan nila. Kahit nandyan yung asawa niya, talagang sinasabi niya na niloloko itong si Lynette, pero kitang-kita naman na itong una niyang asawa. Buti na lang, mabait nga lang itong si Irene Benitez kasi talagang hindi pa ito nagsasabi kay Lynette kung totoo o kung ano ba talaga yung ginagawa niya dito sa East Ridge, no, o dito sa Pilipinas, at ano ba talaga ang plano nito ni Irene dito nga sa lagi siya nagpapakita dito kay Carlos. At ang tanong dyan, kailan kaya sasabihin ni Irene yung totoo kay Lynette, o malalaman ba ito ni Lynette, no? Kahit nga itong si Carlos nalilito, bakit sabi niya lagi ka nandito, ngunit sinabi ni Irene na nandito ako kasi nagpapacheck ako sa OB ko. And then sabi ni Carlos, sa dami-dami ng OB sa Pilipinas o hospital, bakit nandito ka? At talagang tumatawa lang tong si Irene, at talagang meron siyang malalim na plano. Ano kaya yan, guys, no? Pero dito nga, guys, pinakita na itong si Moira is tila may kakaibang nangyari sa kanya after nga niya lumabas doon nga sa may Bartolina. Yes, guys, tinatanong nga siya ni Ninang, sabi sa kanya, oh, kamusta na, Moira? Kamusta na yung kilala mo sa labas? May update na ba? May pinadala na bang pera? Kailangan na ba tayong bumawi? Kailangan na ba natin gumante? Ngunit dito, lumapit siya o tumayo siya dun sa pagkakaupo niya at sinabi niya kay Ninang, no, na pasensya ka na, Ninang, pero hindi na ako maghihigante. And then nagulat si Ninang, ano sinasabi mo? At sinabi nga ni Moira na kasi nagbago na ako. What? Yes, guys, ayun mismo yung sinabi ni Moira, na nagbago na siya o nagbabago na siya, sapagkat sinabi nga niya kay Ninang na gusto ko nang magbagong buhay, ayoko nang gawin yung mga dating ginagawa ko na masama, at gusto ko na rin baguhin ang sarili ko. At nagulat talaga si Ninang doon sa sinabi ni Moira, kasi di rin siya makapaniwala, kasi ang alam niya is talaga masama ugali nito at gustong gusto nitong gumante. Pero after nga nung katagal-tagal niya dun sa Bartolina, ay ngayon sinasabi niya na gusto niya nang magbago at gusto niya nang bumait, kasi nga ayun lang siguro ang naisip na paraan nito ni Moira para mapaalis siya dun sa kulungan. Yes, guys, alam naman natin na kapag naging mabait ka sa kulungan, yung parol mo is pwedeng bumaba yan. Yes, guys, kapag nakita ng mga pulis na tila nagbabago ka, is pwede kang yung parol mo o yung length nung pagkakulong mo sa kulungan is pwedeng mapaaga yung paglabas mo. Pagkat nakikita talaga nila na nagbabago ka o mabait ka o bumubuti yung ugali mo. Pero ang tanong dyan, guys, is totoo ba na ito ngang si Moira is nagbago na? Totoo kaya itong pagbabago niya, o baka ginagawa nga niya lang ito para makalabas siya, or baka meron siyang iba pang pinaplano, no? Alam niyo naman si Moira is talagang marami niyang ginagawang mga kalokohan. Ngunit malay nyo, baka magbago rin talaga siya, baka nakonsensya na rin siya dahil sa pagkawala nga neto ni Don Pepe. Pero tanong dyan, guys, din isa pa is, ito kayang si Irene mabubuking na ba to ni Lynette, lalo na si Lynette is bumalik na sa trabaho. Ano kang gagawin neto ni Carlos para mapagtakpan pa rin itong si Lynette? At ito namang si Annalyn, ano kayang panibagong mangyayari sa kanya sa pagbabalik niya sa Apex?
And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye-bye.